Mga kabrigada, grabe yung nangyaring sunog dyan sa may Isla Puting Bato. Kung nakita mo partner, yung ang lawak nung sakop ng sunog doon sa mga kabahayan. Kaya po napakarami mga pamilya pa rin po yung nananatili pa rin po sa mga evacuation centers hanggang sa mga oras na ito, partner. Kasi mga light materials yung bahay doon, Brigada Cabs. Oo. Kaya mabilis kumalat yung apoy. Correct ka dyan, partner. Di ko lang nakita pa dito, partner, kung ano yung latest investigation dyan, kung ano yung mga posibleng pinagmulan ng sunog, mga kabrigada. Pero alamin ho natin kung kumusta na nga ba yung mga sitwasyon ho ng ating mga kabrigada ho dyan na naapektuhan ho ng sunog, kung okay pa ba sila ngayon. Kasi balita ko parang dumalaw ata ngayon dun si Mayor Lacuna. Oh. Alamin ho natin yan sa report ni Brigada Jigo Boy Custodio. I-brigada mo! Brigada Live Report. Yes, tama, Brigada Cap and Brigada Abs. Ngayon nga ay nandito sa may Delpan Evacuation Center si Manila Mayor Hani Lacunapangan para nga bisitahin itong mga naapektuhan ng sunog sa Isla Puting Bato na kasalukuyan niyang tumutuloy dito mismo at sa Pedro Guevara Elementary School yung nasa 2,000 pamilya matapos tupukin ng apoy ang nasa 1,000 kabahayan sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila. Ang ilan sa mga evacuees ay nagpalipas na ng gabi sa labas ng Delpan sa evacuation center dahil nga punuan at siksikan na sa mga kwarto nito. Pinoproblema ngayon ng mga nasunugan kung paano muling babangon, lalo't karamihan sa kanila ay walang naisalba, lalo pa ngayon at magpapasko. Hindi ito ang unang beses, Brigada Gab and Brigada Abs, na sila ay nasunugan dahil noon lamang Mayo ay tinupok rin ng sunog ang Isla Puting Bato. Nakapagpadala na ang DSWD ng nasa 1,000 food packs bilang paon ng tulong sa mga nasunugan. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan na makakatanggap ng cash aid, food and house reconstruction materials ang mga nasunugan mula sa LGU at DSWD. Kahapon umabot sa Task Force Charlie ang sunog, ibig sabihin kinakailangan na rumisponde ng lahat ng fire marshals na sakop ng Metro Manila kung saan umabot na sa mahigit 70 truck ng bumbero ang nagtulungan. 4 na fireboat at 3 air asset ng Philippine Air Force ang tumulong para maapula ang sunog. Tinatayang aabot naman sa 3.5 million pesos ang halaga ng pinsala sa ari-arian. Brigada Gab and Brigada Ab. Yung binanggit mo, Brigada Jigo, nasa mga 2,000 plus yung nasa evacuation center. Pero nabanggit mo kanina na nasa 1,000 na mga bahay yung natupok ng apoy. So kapag in-average mo yon sa isang bahay, may 3 miyembro ng pamilya o 5, nako, mga 5,000 more or less yung mga apektado ng mga residente. Jigo? Ay sa labas na ng evacuation center na natutulog dahil nga hindi na magkasya dito sa Delpan Evacuation Center dahil nga puno yung kwarto. Kaya ang lokal na pamahalaan ng Maynila ay naglaan pa ng evacuation center gaya na lang dito sa Pedro Guevara Elementary School sa may Binondo, Maynila para magsilbing pansamantalang tutuluyan itong mga nasunugan. Pero dito naman sa Pedro Guevara Elementary School, tiniyak na hindi maaapektuhan itong mga pag-aaral nito mga estudyante dahil nakahiwalay naman itong evacuation center mismo at ito ay sa may covered court lamang ng eskwelahan at hindi ginagamit itong mga silid-aralan para sa pag-aaral ng mga estudyante. Brigada Gab and Brigada Ab. Okay, doon po sa latest investigation, meron na bang sinabi yung BFP na possible na pinagmula ng apoy, Jigo? Sa mga oras na to, Brigada Gab, ay hinihingi pa natin yung panig ng BFP kung ano nga ba yung naging sanhi ng dahilan nitong sunog sa nangyari kahapon dito nga sa Isla Puting Bato. Brigada Gab. Wala namang itala na casualty, Brigada Jigo, doon sa mga apektadong residente? Brigada Abs, walang naitalang casualty pero syempre may mga injured tayo ng mga fire marshals at hindi lang natin matukoy kung may mga residente na nasunog o na nasaktan dito sa nangyaring malawakang sunog dahil kahapon nga ay karamihan ay kanya-kanya na talagang salba itong mga residente dahil karamihan nga dito sa mga bahay ay gawa sa light materials, combustible materials
na mabilis talagang naging dahilan kung bakit mabilis na kumalat yung apoy. At ang isa pa sa naging dahilan ay yung malakas na hangin kahapon. Kaya ganun na lamang yung pagkalat nga ng nangyaring sunog dito sa Isla Puting Bato. Mula Purok 3 ay umabot hanggang Purok 5 ito nga nangyaring sunog nga dito sa Isla Puting Bato. Brigada Gab and Brigada Ab. Parang ang hirap ng rebuilding activities ng gobyerno diyan, Brigada Jigo, 'di ba? Yung mga haligi ng mga bahay na nasunog, 'di ba? Doon na mismo sa parte ng dagat, may tubig na doon sa ilalim, 'di ba? Oo, tama. Yes, tama, Brigada Abs. Kasi itong lugar mismo ng Isla Puting Bato ay kumbaga parang karamihan sa mga naninirahan dito ay mga informal settlers. Dahil kahapon nga ang ginawa na nga ng mga fire marshals, doon na sila talaga mismo nagmula sa may dagat para mabilis na maapula itong sunog dahil nga ito ay kumbaga parang dikit-dikit na mga bahay kaya hindi gaano nga mapasok ng mga pamatay sunog itong lugar tapos sumabay pa itong mga residente na naglilikasan kaya gano'n na lamang sila nahirapan. So ang ginawa din itong mga pamatay sunog ay nagtungo sila dito sa Manila International Container Port pero para mabilis na maapula itong sunog. Umabot ito ng 8 hours bago tuluyang naapula. Brigada Up. Okay, so kumusta yung mga sitwasyon ng mga evacuees dun? Kasi ang latest balita natin kanina, na-monitor natin, yung DSWD nagpaabot na rin ng mga immediate relief para sa mga apektado ng sunog. So, okay pa naman ba yung mga pangangailangan nila dyan? Meron ba sila mga nagkukulang na mga basic needs, Jigo Boy? Sa mga oras na to, Brigada Gab, okay naman yung sitwasyon sa ngayon. Nagkaroon din ng feeding program at syempre yung mga food packs ay tuloy-tuloy naman dahil tiniyak naman ng DSWD na hindi sila napupulaan nila lahat ng pangangailangan nitong mga nasunugan lalo pa ngayon at magpapasko. Okay. Pero syempre ang apela nga din naman nitong mga nasunugan yung pansamantalang titigilan lalo na ngayon at magpapasko dahil syempre gusto naman nila na maayos yung pagdiriwang ng kanilang Pasko at ng bagong taon. Brigada Gab and Brigada Ab. Nakakalungkot lang, no, na timing, di ba? Papasko pa. Ay, nako. Sige, Jigo Boy Custodio, maraming salamat. Maraming salamat in the heart of changing lives. Ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music News Authority. Tira Brigada! Tira! Brigada!